Okay. Hello po sa inyong lahat. At ito at welcome. Welcome po sa aking channel. At ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Paz Press TV. Sa palagay ko, may bagong umuugong na naman na magsisiwala. Ito balikan lang natin. Kamusta na kaya ang Blue Ribbon Committee? Bakit hindi sila nakapag-hearing ngayon? Diba? Kaya para sa akin ako rin naghihintay kung ano na ang next chapter para sa Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado. Kamusta na kaya ang mga Senate President natin at tempore? Diba? Bakit hindi sila nagpapahiring ngayon? Kasi sabi nga ni Pampilo Lacson, pag paulit-ulit lang daw hindi niya na ini-invite o hindi niya na ipahihiring. Grabe si Lacson. Marami pang gustong marami pang gustong magsiwalat dito Kasi malawakang malawakang scam to Malawakang corruption po kasi to. Malawakang sindikato to. Kaya madadagdagan na naman ang issue, kontrobersya dito, di ba? Kagaya na yun. May bagong labas na naman na issue. May bago na namang labas na kontrobersiya na gawa ng kay Risa Hontiveros. Di ba? Kamakailan lang nagsiwalat at nagulat at nagreport, nagpalabas si Katunying na sa kanilang programa na 2x2 na ang sinasabi nila dokumentado naman daw po yun. Sa totoo lang dokumentado. Kaya lang magtataka tayo, napakalaki naman at talagang napakaswerte kung si Risa Hontiveros dahil ang laki ng insertion niya daw di umano. Sabi ni Katunying na 3.035 billion pesos na ang kanyang flood control ay 750 million pesos. Ngayon, magtataka ka bakit ganong kalaki ang ini-insert niya samantalang ano ba ang hawak niyang distrito? Di ba dapat ang congressman ang mag-i-insert niyan? O hindi naman mag-i-insert basta walang kickback. Siya yung maglalahad. Di ba congressman dapat ang maghahatid ng problema sa bawat distrito niya kung kailangan ng flood control. Kaya magkakatataka ka bakit si Risa Hontiveros ang laki ng flood control niya. Million insertion niya. Pero ang flood control niya, laki. Sobra naman yun. Malaki pa rin yun. 750 million. Gawa ng etong si Risa Hontiveros, balikan natin. Di ba? Ito ba yung sinasabi mong baka magpopondo, di ba? Para sa 2028 presidential election. Na kumbaga napakaaga pa lang. Talagang dito masisira ang karir ni Risa Hontiveros dito sa issue na to dahil wala pang 2026, 2027 o kaya 3 taon pa ang lilipas para matupad ang pangarap niya sa karir niya na maging president o tatakbo siyang presidente ng ating Pilipinas. Grabe, Nung una, bangung-bango siya sa pag-aresto niya pagpapa-aresto niya kay Kibuloy. Talagang nagkaroon ng halos hindi niya naintindi kung makakasagasa siya sa mga KOJC. Mabalalabag niya ba yung human rights? Wala siyang pakialam noon dahil hindi niya binatikos at hindi niya sinita si Torres.
si Torre, di ba? Kahit na magkaroon na ng gulo sa KOJC, hindi niya sinintay yun. Hindi niya pinansin yun. Alang-alang sa karir niya siguro, di ba? Kaya ito, pumutok na nga ang balita. Dahil nga sa sinabi ni Katunying, nagugulat daw. Nakakagulat naman talaga. Gulat na gulat sila dahil yung 3 billion 750 million na flood control, nakakapag-insert ng billion 3.035 billion pesos. Yung mga sinabi ni Katunying is ano naman yan, dokumentado naman daw. So, ang ibig sabihin, bago maisilawalat sa buong bansa, dumaan muna kay Katunying. Kaya nga eto, siguro yung hindi natin baka yung report ng ICI na nila, nagkaroon sila ng kopya o kaya nakita nila, kaya ganun nga ang nangyari. Malawak talaga. So kaya sa atin kawawa ang Pilipinas dito, grabe. Hindi pa yan ang baka nagsisimula pa lang to, baka marami pang maisisiwalat dito, di ba? Pero nakakapagtaka, bakit walang congressman na nababanggit? Nakakapagtaka, bakit puro senador ang nai-involve? Pero bakit, alam nyo, kasalanan ni ni One Ball University School Bukol Senate President Tito Soto at ni Taguman na si Pampilo Lacson. Alam nyo kung bakit? Nung tinanong nila si Bryce Hernandez, nasa laptop daw niya yung mga tumanggap na may mga pangalan sa laptop niya. Tinanong ni One Ball University na sino-sino ba yung mga pangalan dyan sa laptop niya. Sabi nga ni Bryce Hernandez, wala raw yung mga senador, meron daw mga congressman. Nung oras na yun, dapat tinanong niya, sino-sino ba yung mga congressman na yan? Hindi niya hindi niya agad pinalo up question Walang nag-follow up question kung sino-sino yung mga congressman na yun, na dapat isiniwalat ni Bryce Hernandez. Yun ang nakakapagtaka. At isa pa, siguro, tikong bibig na yung pagdating sa congressman Dahil eto, script na naman ito ni Tambaloslos na huwag pangalanan ang mga congressman. Dahil nga sa kay Boying Remulla. 'Di ba katabi niya na yung mga 'di ba, yung mga magsasalita, magsisiwalat, katabi siya Siguro na-script na naman yan ni Tambaloslos kay Boying Remulla na huwag pangalanan ang mga congressman. Kaya ang magiging nagkakaroon ng pangalan ngayon, mga senador. Kaya ito si Risa Ontiveros na kumbaga isa ka sa mga na biktima ngayon. Isa ka sa na karma ngayon dahil nung oras na during na hihiring si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ito na yata yung pinakauli nun na Blue Ribbon Committee. Di ba, Risa Ontiveros, umiskapo ka, nagpaalam ka na aalis ka at meron kang pupunta sa, may saglit lang na aakyat ka. Ano nangyari? Yun na pala yun. Pumoto ka kay Senate President Tito Soto. Di ba? Isa ka sa mga bumoto. Antay ka nga di ba? Antay kay Boy Kilay, si Escudero, di ba? Senate President pa si Escudero noon, yung pinakahuling hearing ni Marcoleta. At doon nga binanggit ni Curly Discaya, di ba? Sa hearing na yun, na pinakahuling hearing ng committee ni Marcoleta, ni Senador Rodante Marcoleta, binanggit niya lahat ng mga pangalan. Yun. Tapos ikaw, Risa Ontiveros, bigla kang umiskapo. Yun nga pala yun.
bigla kayong nagregodon dyan sa Senado. Bigla kayong bumoto, gusto nyong patalsikin si Escudero at gusto nyo rin patalsikin si Rado Rodante Marcoleta noon. O yan. Iyan na yung karma. Kasi binoto nyo si Tito Soto na maging Senate President. Ito namang si Tito Soto, ang kakampi niya ay mga congressman. Hindi kayo kakampi ng mga Senado dyan. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema dyan sa Senado. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkakagulo na at laging nagkakaroon ng pangalan ang mga senador sa hearing. But imagine, sarili mong hearing eh. Tinatabla mo na yung mga kapwa mo miyembro dyan sa senador. Diba? Diyan sa hearing sa Senado. Samantalang nung may pagkakataong kang tanungin kay Bryce Hernandez kung sino-sino ang mga congressman at sino-sino yung mga pangalan na congressman dyan sa laptop ni Bryce Hernandez. Hindi nyo tinanong. O yun ang problema nyo. Diba? Kaya ito si Risa Ontiveros, yari ka. Dahil ikaw ngayon at sa'yo ngayon naka-issue at sa'yo ngayon nakasentro ang issue na 3.035 billion pesos. At ngayon, sinabi rin ni Katunying na 750 million para sa flood control na sa'yo rin. Kaya ngayon, yari na. Kaya nga, tanong ko sa opinion ko lang, no? Wala bang balak magrego dun dyan sa Senado? Wala bang balak na palitan ng Senate President ninyo at saka Senate Tempore? Parehong mga magkakasabwat Pumuti na lahat ang buhok dyan sa Senado. Ganyan pa rin ang style nila. Ganyan pa rin, pamumulitika pa rin. Wala sila kumbaga hindi sila para sa totoo. Hindi sila para sa totoong investigasyon. Dahil nililiko at nililis nila ang hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Totoo lang po, iyan po ang problema sa dalawang yan. Kaya dapat palitan na sila. Dapat magrego dun na kayo dyan. At dapat magbotohan na kayo dyan para kung sino-sino ang mga Senate President. Sino ang Senate President na isusunod dyan. Di ba? Purong mga senador ang kinakawawa nitong si School Bukol ni One Ball University. Puro kapwa niya senador. Bakit? Kaya pa gusto nyong atakihin ang mga senador dyan para pagdating ng impeachment ni Inday Sara, may boboto na pabor sa impeachment ni Inday Sara. Iyan yung una nyong plano dyan. Iyan yung target ninyo. Iyan yung goal ninyo. Iyan yung maitim na balak ninyo. Dalawa dyan ni Senador Pampilo Lacson, One Ball University. Kayong dalawa dyan ni Pampilo Lacson. Ayan yung talagang gusto nyo mangyari. Kaya nga pagka na-impeach si Inday Sara, may pambato to si One Ball University. Siyempre, pamangkin niya. Si Vico Soto. Diba? Kaya ang problema, makakasiguro ba tayo na hindi to corrupt si Vico Soto? Grabe, no? Diba? Kaya ayan po, no? Risa Ontiveros. Ayan na, ano mo na, paghandaan mo na yung sarili mo dyan sa bagong issue. Baka naman siguro sa akin lang, no, hindi pa rin ako kumbaga aligasyon ni Katunying. Kaya kung magdedemanda ka, si Katunying ay demanda mo, diba? Yun lang, kasi nabasa nga sa social media umalat na nga sa social media yung report nila dyan sa 2x2, yung programa nila sa 2x2, na sinasabi nga ni Katunying na nagulat daw siya. Sino ba naman hindi magugulat? Kahit nga kami nagulat di ba? Dahil isa ka nga sa mga dyan miyembro na tumutuligsa especially sa kay Curly Discaya, di ba? Yung nila pero pinaimbestigahan mo rin yung asset nila, yung yaman nila, di ba? Kaya nga hindi ko alam kung sino yung nagpa-freeze ng ng yaman ng Diskaya, di ba?
Yun ang hindi pa namin sigurado. Kaya heto, at siguro, susunod na araw, malalaman din natin kung ano na hakbang ng Blue Ribbon Committee. Pero bali-balita, mukhang ito. Talagang tinigil nila eh. Hindi sila dire-diretso mag-hearing eh. Siguro dapat magrego doon muna bago yan ang maganda, di ba? Kung ayaw mong ituloy ang hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, mas maganda magrego doon na kayo. At palitan nyo na si Pampilo Lacson at si Tito Soto. Yan ang maganda dyan habang hindi pa nag-hearing uli. Hindi pa nag-hearing ng hindi pa yung next Blue Ribbon hearing na darating wala pang schedule. Di mag-schedule muna kayo kung paano nyo magrego doon o paano kayo magbotohan dyan sa Senado. At paano ninyo tanggalin dyan sa pagka-SP si Tito Soto at si Lacson sa pagka-committee chairman. Diba? Talagang ganyan. Kaya si Risa Hontiveros na nagugulat din talaga eh. Gulat na gulat din talaga si si Senador Risa Hontiveros. Na ang sakit lang talaga ng nararamdaman, no? Nangyayari natin dito sa ating Pilipinas. Napaka lala. Wala nang project na nakikita. Wala tayong nakitang tapos na project ni Marcos Jr. Talagang dito sa Blue Ribbon Committee, isa rin sila sa mga dapat na yung mga sa Blue Ribbon Committee masasapul at matatarget din dapat ang gobyerno rito lalo na si PBBM. Papunta na siguro sa kanya noon di ba? Kaya biglang nagpalit ng Senate President. Papunta na sa kanila. Kasi nagsasalita na nga si Curly Discaya Papunta na ron. Kaya nga sabi ni Chavit Singson, bakit nilaktawan yung Ilocos Sur? Bakit hindi iniimbestigahan ang Ilocos Sur? Yun ang problema, di ba? Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.